Yon mga masters, bali tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos araw-araw. Bali hindi na po tayo mag-a-upload tuwing gabi. Tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos mga masters. At maraming salamat sa mga solid kong masters na hindi nag-skip. Maraming salamat sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Panday 2.0 at shoutout kay Darwin Robera. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Oo, pagkatapos makatanggap ng mga utos, 12 ng mga taong nakaitim ang sumugod at pinatay ang Aaron. Ang lakas ng bawat lalaking nakaitim ay halos nasa kaharian ng tao, at ang ilan ay umabot pa sa banal na kaharian. Sa pakikipagtulungan ng 12 ng mga tao, kahit na ang mga nasa ethereal na kaharian ay halos hindi makabuo ng ganap na pagsupil sa kanila si Yehuhuan ay nakaranas ng matinding pagkawala sa Aaron, kaya maaari lamang niyang gamitin ang kanyang mga nasasakupan upang ubusin muna ang around kakaiba ang tungkol sa Aaron. Nang makita ito, si Qin Ching Feng ay nag-alala na ang Aaron ay dapat na may tulong ng walang kamatayang Zuan armor ngayon, at ang kanyang depensa ay napakalakas din ng Aaron, iyon ay, wala siya kakayahang umatake. Kapag na-drug sa isang siso battle, malapit nang mapagod si Aaron sa kanyang sariling kakulangan ng enerhiya para sa isang master na tulad ni Ye Gotcheng, tiyak na malalaman niya ang mga kapintasan ni Aaron, ang depensa ng immortal maaaring hindi wasto ang Shuangkai. Gayunpaman, kung minsan, ang ilang mga bagay, mga taong hindi pa nagmamay-ari, ay natural na hindi maisip ang bagay na ito. Minsan napakalakas at abnormal. Nahaharap sa pag-atake ng 12 ng taong nakaitim, malamig na ngumiti si Aaron, gumawa ng selyo gamit ang isang kamay, direktang binigay ang lahat ng depensa, at mabilis na lumakad papunta sa taong nakaitim na pinakamalapit sa kanya. May kaunting ginto sa kanyang kamay, direktang nagpadala siya ng libro mula sa kanyang kamay, na ginagawang pulbos sa isang iglap ang pinakamalapit na taong nakaitim. At halos kasabay nito, ang pag-atake ng ibang mga taong nakaitim ay dumating din lahat. Ang gintong liwanag ay kumislap sa Aaron, at ang mga spell na iyon ay agad na nilamon ng gintong liwanag. Ngunit ang Aaron backhand ay dumating, ang paalang na kamay ay nagwawalis, ang isang taong itim na damit ay agad na bumagsak sa lupa, pagkatapos ay sa harap ng taong iyon, ay naging pulbos. Nang makita ang eksenang ito, lubos na nabigla si Qin Ching Feng. Anong kalokohan ito? Bagamat ang mga lalaking nakaitim na ito ay mga subordinate, lahat sila ay mahusay na manlalaro. Ang kanilang magkasanib na pag-atake, kahit na ang Aaron Shan ay hindi kumikislap, nawala at walang epekto. Ang nakakapagtaka ay ang grupong ito ng mga tao ay parang mga nunal na langgam sa harap ng Aaron. Sa isang galaw, sila ay direktang nagiging pulbos. Nagulat din si Yehuhuan. Sa oras na ito, bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan, at tumakbo siya sa buong mundo. Sa loob ng mga dekada, kahit ang patriarch ng malaking pamilya ay hindi kailanman nagparamdam sa kanya ng ganito. Yan ang mga tamang lalaki ko. Sa hindi inaasahan, ito ay direktang pinatay ng mga segundo. Kahit na ang kanyang paglilinang, hindi niya ito magagawa. Bigla niyang nalaman na ang kanyang orihinal na perpektong plano, ngayon sa harap ng ganap na lakas, ay gaano katawa-tawa. This is impossible, this is absolutely impossible. Expert ka man sa kungtong, hindi ka pwedeng maging abnormal. Pango treasure, you must have got pango treasure. It's playing a role, ito ay gumaganap ng isang papel. Mabahong batang lalaki, sabihin sa akin kaagad,
Ano ang mayroon ka? Ang katawan ni Yehuhuan ay nawalan ng ulirat, at ang kanyang puso ay labis na ayaw at galit. Kung mas abnormal ang Aaron, mas magiging hindi komportable siya, dahil kung makukuha niya ang mga kayamanang ito, anong mga pambihirang tagumpay ang makukuha niya sa hinaharap? Pero bakit? Bakit may nakuha ang batang ito? Gusto mong malaman? Aaron huminto, hilig mukha ng isang ngiti, bilang kamatayan pangkalahatang liwanag na nakatingin kay Yehuhuan. Napapaligiran siya ng 12-12 taong nakaitim, ngunit ngayon ay wala pang 5. Nanginginig siyang nakatayo sa iisang lugar at gustong tumakbo palayo, ngunit napakalambot ng kanyang mga binti kaya hindi siya makapag-effort. Nakatingin lang siya kay Aaron sa takot. Nang makita ang mga mata ni Aaron, natigilan si Yehuhuan, ngunit ang mahika sa kanyang puso ang nagtulak sa kanya na tumango, isipin. Pumunta ka sa impyerno, at makikita mo ang sagot, panunuya ni Aaron, itinaas ang kutsilyo. Ang 5 taong nakaitim sa tabi ay agad na nawala sa gintong liwanag, na sinundan ng matinding pagbilis ng hugis ng katawan, direktang lumipad patungo kay Yehuhuan. Malapit nang mamatay si Yehuhuan. Niloloko na naman siya ng bata. Ngunit sa harap ng Aaron, hindi na siya nang ahas na hamakin pa siya. Binilisan niyang i-activate ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at pinakawalan ang kanyang pinakamahusay na trick. Sa snow, ang Aaron ay may dalang ginto, at biglang dinala ni Yehuhuan ang lahat ng cyan energy sa kanyang katawan. Kapag ang dalawang enerhiya ay nagbanggaan sa isang iglap, ang napakalaking pagsabog na alon ay humihip pa ng nyebe mula sa 100 metrong butas. Sina Xiao Tao at Wang Siman ay itinulak na dumausdas ng 10-10 metro sa lupa. Pagkatapos ng pagsabog, ang Aaron at Yehuhuan ay nakatayo sa lupa na 10 metro ang layo. Nakatayo pa rin si Aaron gamit ang kanyang negatibong kamay. Si Yehuhuan ay malamig na tumingin sa kanya, at ang mga patak ng dugo ay bumagsak sa lupa. Nanalo! Nanalo! Umupo si Qin Qingfeng mula sa lupa at tumingin sa 2 tao sa gitna ng malaking hukay. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. May sakit na manok, may sakit na manok, siya. Lalong nabigla si Wang Siman at hindi nakapagsalita. Hindi niya maisip na may mga tao pa ring makakasakit kay Yehuhuan sa lungsod ng Chanho. Sa malaking hukay, walang magawang umiling si Aaron. Ngayon, gusto mo pa bang malaman? Poof! Isang subo ng dugo ang direktang bumulwak mula sa bibig ni Yehuhuan. Pagkatapos, hindi na siya kayang suportahan ng katawan ni Yehuhuan. Lumuhad siya ng mariin sa snow. Halos hindi siya makapaniwala na natalo siya. Isa pa, buo na ang pagkatalo. Ang natalo ay isang hindi kilalang binata. Sa totoo lang, wala lang, isang pares lang ng armor. Ngayon nasabi ko na sayo, oras na para pumunta ka rin. 3,000 malamig na ngiti, kamay ng isang gumuhit, Jade tibak agad na lumitaw. Nakatingin kay Aaron na mabagal na naglalakad na may mahabang espada sa kanyang kamay, ang mga mata ni Yehuhuan ay napuno ng takot. Huwag mo akong patayin. Ako ang Panginoon ng lungsod ng Chanho. Kaya kitang bigyan ng maraming ginto at pilak na alahas, maraming natural na materyales at lokal na kayamanan, at kahit kalahati ng lungsod ng Chanho. Mukhang kawili-wili. Mapaglarong tumigil ang Aaron. Tingnan si Aaron kaya, ikaw Huhuan agad na nakakita ng pag-asa, nagmamadaling ngumiti ng paraan, hanggat hindi mo ako papatayin, ano ang gusto mo? Kamusta ka? Mabuti. Tumango si Han Sanchen. Nang sa wakas ay kinuha ni Yehuhuan ang isang hininga, biglang tumawa si Han Sanchen, ngunit ang mga chips ng nayon ng uyo ay malinaw na mas mahusay kaysa sa iyo, kaya dapat kang managot sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan. At sinabing, Aaron ay dahan-daang nagtaas ng Jade Sword. Ikaw, naglaro ka sa akin muli. Sa pagtingin sa Jade Sword na tumatama sa kanyang sarili, si Huhuan ay ayaw at natatakot na isigaw ang huling pangungusap. Dumating na ang Jade Sword, at ang dugo ay nakaharang sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang kanyang dumudugong leeg, ngunit siya pa rin. Hindi napigilan ang pag-agos ng dugo maya-maya, nanginginig ang kanyang katawan, at ang dugo ay nagkulay ng pula ng nyebe. Patay na may sakit na manok, napakabuti mo, nakita ni Wang Siman si Yehuhuan, pinilit ang katawan, tuwang-tuwa na nakatingin kay Aaron na. Halatang mas mainit ang mga mata niya, pero, ngumiti lang si Han Sanchen, lumapit sa 3 at isa-isa silang tinulungan.
Kung hindi sila lumaban para sa oras, baka mapahamak sila ni Yehuhuan. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat si Han Sanchen sa tatlo. Gaano man ako kalakas, maraming salamat, lalo na sa iyo, Miss Wang. Aaron, biglang namula si Wang Simon at ibinaba ang kanyang ulo. Ako. Bakit ang Aaron lang ang gustong magpasalamat sa sarili niya? Interesado ba siya sa sarili niya? Tumanggaw si Han Sanchen, ngunit wala siyang ibang ideya. Salamat kay Wang Simon, lahat ng ito ay dahil mayroong isang uri ng tableta sa tumpok ng mga tabletang kinain ni Wang Simon, na nagdudulot ng rush ng enerhiya sa kanyang katawan. Kahit na minsan ay nasa bingit na ako ng buhay at kamatayan dahil sa lakas na ito, kahit papaano ay nakatulong ito sa akin na gumawa ng maraming bagay, kasama na ang pagkilala sa Panginoon na may immortal na Shuangkai. At, syempre, mga Peach. Sa gayon, si Aaron ay taos-pusong tumingin kay Xiao Tao, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nang makitang ganito si Han Sanchen, medyo nadismaya si Wang Simon. Akala niya ay espesyal ang pakikitungo niya sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na halatang mas sincere ang paraan ng pagtingin niya kay Xiao Tao. Mr. Han, hindi ka natulungan ni Xiao Tao. Lahat ay iyong kapalaran. Bahagyang ibinaba ni Peach ang kanyang ulo, bamulong. Nang tumingin si Aaron kay Qin Qingfeng, ibinaba niya ang kanyang ulo. Nakuha mo na ang kayamanan ng mga taong pango, at natapos na ang aking gawain. Patayin mo ako, at ang mga taga-nayon ng Wuyo ay talagang makakapagpahinga sa kapayapaan. Dahil doon, ipinikit ni Qin Qingfeng ang kanyang mga mata. Umiling si Aaron at mahinahong sinabi, paano mapapatay ng isang apprentice ang kanyang amo? Nasa kay Xiao Tao ang iyong buhay. Kahit papaano kailangan mong mamuhay ng maayos bago niya mabawi ang kanyang memorya. Panipi, tumangala si Qin Qingfeng kay Xiao Tao. Tumingin si Xiao Tao kay Aaron. Hindi niya alam kung papatayin niya si Qin Qingfeng. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay Aaron. Ilang sandali pa, tumanggo siya. Tumingin si Wang Simon sa operasyon ng tatlong tao. Nalilito, ano ang ginagawa nila? Hindi ba ang Panginoon ni Qin Qingfeng Aaron? Bakit gusto mo siyang patayin ng Aaron? Kung hindi siya pinatay ni Aaron, bakit mo gustong makita ang opinyon ni Xiao Tao? Anong kalokohan ang nangyayari? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Kakaibang tanong ni Wang Simon. Nagkatinginan ang tatlo at naglakad pababa ng bundok, naiwan si Wang Simon na hindi nakakaintindi. Pagkaraan ng ilang sandali, naaninag niya na ang tatlo ay nakalayo na, at pagkatapos ay sumugod, kayong tatlo, hintayin mo ako. Habang pababa mula sa tuktok ng Snow Mountain, malumanay na nakangiti si Han Sunny. Nakita na niya na huminto ang pagnanais ni Wang Simon at Qin Qingfeng para sa mga salita. Maaari rin niyang hulaan kung ano ang gusto nilang itanong sa kanilang sarili. Itanong mo kung gusto mo. Aaron. Sa mga salita ni Aaron, mabilis na nagtanong si Qin Qingfeng, ano ang nangyari sa iyo sa lambak? Kahit nakilalanin mo ang Panginoon ng walang kamatayang Shuangkai, dapat ay mayroon ka lamang depensa, ngunit ang iyong pag-atake ngayon lang. Panipi. Oo, kahit si Wuhuan ay direktang natalo mo, siya ay isang malakas na tao na malapit kay Kungtong, tanong din ni Wang Simon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.